Praise the Lord, mga kapatid. At muli, binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At palakpakan natin ang ating Panginoon. Makipagbuklat po kayo sa akin, mga kapatid, kung meron po kayo dalang mga Bible. Buklatin po natin ito sa libro po ng Psalms. Psalms 139, verse 7 to 8. Ang sabi dito, mga kapatid, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. Praise the Lord, hallelujah. At hinihiling ko ang opening prayer po ng ating kapatid. God bless you, Sister Julie. Praise the Lord, praise God, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thou art worthy to be praised, O God. We magnify you, hallelujah. Salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patuloy namin nararamdaman ang iyong presensya, O God. Salamat din, Panginoon, na inyong dinako ang aming mga pagyaman sa inyong bahay, panimbahan. At tunay na hindi po mawawalan ng kabuluhan ang aming pagdalo, Panginoon, hallelujah. Sapagkat alam namin, O Diyos, hallelujah, na marami na pang pagpapalang ibibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na ang bawat isa sa amin ay may pangangailangan, O Diyos. And we need you more, Lord, hallelujah, more than yesterday, O God, hallelujah. Kailangan ka namin, Panginoon. Hallelujah, you are the ultimate source of everything, Panginoon, ng aming buhay, ng aming kalakasan, ng aming pag-asa, ng comfort, Lord Jesus, ng aming kaligtasan, Panginoon. At nabasa na po ang iyong salita, Panginoon, hallelujah. At alam namin, Panginoon, na ito'y pinagpala mo na, Panginoon. Maging ang iyong lingkod kay Sister Donna, O Diyos, hallelujah. Alam ko na ininanda niyo na siya, Panginoon. Patuloy niyo siya luban ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabanalan, O Diyos, itago sa iyong likuran. At gamitin siya mightily, hallelujah, for your glory, Panginoon, hallelujah. Patuloy niyo siya bigyan ng anointing, wisdom, and knowledge. And let your will be done, O Diyos, hallelujah. Patuloy mo pagpalain at punuin ang aming mga sisidlan. Na iyong mga salita, Panginoon, na magagamit namin, O Diyos, sa ikakatibay, kakalagupan ng aming mga pananampalataya. Remind us, encourage us once again with your word, Lord. At patuloy ka nga po, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy, Panginoon, na yakapin kami ng iyong presensya, O Diyos. Maraming salamat, God, muli sa katagumpayan. And we give you the glory, honor, and praise to your mighty name, Jesus. And everybody say amen. Amen. At makakaupo na po kayo, mga kapatid. Praise God. In Psalms 139, verse 7 to 8, sabi dito po yung mga kapatid, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, God, you are there. If I go down to the grave, you are there. Speaks about the omniscience of our God, mga kapatid. That our God is omnipresent, mga kapatid. God is everywhere. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil every time na tayo po ay ma-assign, mga kapatid, nandun lagi ang prayer ko na, Lord, bigyan mo ako ng confirmation. Kung ito ba ang kalooban mo na ituro ko sa iyong mga anak, sabi ko, mga kapatid. And kagabi ulit, mga kapatid, Lord, tama po ba na ito ituturo ko, sabi ko, mga kapatid. And pagbukas ko ng aking cellphone, mga kapatid, ang sabi doon, some of you playing hide and seek with Jesus. And pretty soon, He's gonna say, ready or not, here I come. At ang aking ibabahagi sa umagang ito, mga kapatid, ay pinamagatan ko po, mind your distance. Pakitapik pa ko niyo, mga katabi, mga kapatid. Sabihin natin, mind your distance. Praise the Lord. Madami ang kumilala at tumanggap na sa ating Panginoon. Praise God, bilang sarili nilang Diyos at
tagapagligtas sa kanilang buhay. Amen? At tayo na mga andito na mga kapatid, hindi na po tayo baby sa ating paglilingkod. Praise God, hallelujah. At sa ating kapanahunan, mga kapatid, hayag na rin ang salita ng ating Panginoon. Amen. So wala na tayong magiging excuse na pag dumating ang Panginoon, Lord, hindi ko naman narinig ang iyong salita. Amen. So may mga kanya-kanya tayong testimony, mga kapatid, sa pagkilala natin sa ating Panginoon. Lahat tayo dito, mga kapatid, I do believe binago ng ating Panginoon. May mga iba, mga kapatid, na dramatic ang pagbabago. May mga ibang tao din, mga kapatid, na gradual or paunti-unti, mga kapatid. May mga tao na parang sa isang idlat, di ba, mga kapatid, nawala lahat ng kanilang bisyo. Binago ang kanilang karakter. Binago ang kanilang buhay. Pero ang ating testimony, mga kapatid, kahit na-gradual man o kahit dramatic ang pagbabago sa buhay natin, mga kapatid, our story ay mayroong similarity. And at some point, mga kapatid, kasi lahat tayong may turning point. Lahat tayo, mga kapatid, hallelujah, dumating sa buhay natin na nagkaroon tayo ng turning point. That when we hit the rock bottom, we encounter the rock in the bottom. Nakilala natin ang Panginoon na nagbago ng ating buhay, mga kapatid. Si Jesus na nag-transition sa atin from mess into message, from test to testimony, from trials to triumph. We all encounter the grace of God, mga kapatid. Lahat tayo, I believe that we are so grateful. We are so honored, mga kapatid, and we are so thankful na tayo ay iniligtas ng Panginoon, not because of what we can do, mga kapatid, hallelujah, but because of Jesus did for us at the cross, mga kapatid, that He died, buried, and rose again from the dead. John 3:16, mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For what reason, mga kapatid? So that whoever, mga kapatid, kahit sino, teacher ka man, architect ka man, attorney ka man, janitor ka man, whoever, mga kapatid, that will believe in Him, mga kapatid, magkakaroon ng kaligtasan. Meaning, mga kapatid, lahat po tayong undeserved. Ang grace unmerited, mga kapatid, ang grace ng Panginoon unearned. Hindi mo pinaghirapan, hindi mo pinagtrabahuan, hindi mo pinagpawisan. Pero ibinigay ng Diyos ng libre, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Praise God. Hindi mo siya inabot, pero siya ang umabot sa iyo. Iniahon tayo ng Diyos mula sa lusang ng kasalanan. Pero napansin niyo po ba, mga kapatid? Takbo tayo ng takbo. Iwas tayo ng iwas. Pero si Lord, habol ng habol sa atin. God's grace is always chasing us down, mga kapatid. So can I hear you say amen? Pinipilit natin takbuhan ang mga purposes ng Panginoon sa ating buhay. Takbo tayo ng takbo, mga kapatid, palayo. Ang Diyos naman, habol ng habol sa bawat isa sa atin. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, is so gracious. He is so merciful, mga kapatid. Hindi siya parang pulis na naghahabol sa mga kriminal. Ang Diyos natin ay tatay natin na naghahabol sa kanyang mga anak. Na tayo ay kanyang hinahabol, mga kapatid, chini-chase down para ibalik sa kanyang kalooban. Isipin natin, mga kapatid, God has the best interest in mind, mga kapatid, for all of us. Ang ganda ng intensyon ng Panginoon. Ang ganda ng kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Praise God. Napakaganda ng kanyang plano, mga kapatid, pero tayo, mga kapatid, takbo pa rin tayo ng takbo. Tinatawag natin siyang
gawin natin siyang priority. May mga iba nagsimula tayong malapit sa Kanya, di ba mga kapatid? Nandun yung passion, mga kapatid. Passionate sa ating paglilingkod. Passionate tayo sa pagbabahagi ng Kanyang salita. Na maski sino na ang makausap natin, binabahagi natin ang salita niya. Pwede ba natin tanungin ang ating mga katabi, mga kapatid? What happened to us? At some point, mga kapatid, in our Christian life, hindi nagbago ang Diyos. But some point in our life, we lost our passion for Jesus. But some point in our life, we lost our enthusiasm for our God, who saved us and gave His life for all of us, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na mapalapit tayo sa Kanya. Praise God. Lumipas ang pandemic, mga kapatid. Ang pandemic season. Year 2019 at 5 taon na ang nakalipas. In case you forgot, mga kapatid, hindi po ba tayo grateful? Buhay pa tayo? 5 years na ang lumipas, pero buhay pa rin tayo, mga kapatid. The question is your passion still alive? Hallelujah. Buhay pa tayo, pero mga kapatid, ang passion po ba natin for Jesus still alive? Yung enthusiasm mo ba, mga kapatid, sa iyong ginagawa still alive? Totoo pa ba tayo sa ating paglilingkod o pakitang tao na lang, mga kapatid? Because one thing I notice, mga kapatid, mga sitwasyon sa ating buhay will steal our joy. Bad situation, bad circumstances na potensyal na nakawin ng joy, na nakawin ng passion natin sa ating Panginoon. Yung dating vibrant na relationship natin, mga kapatid, yung dating dynamic na ating relasyon sa ating Panginoon ay napalitan ng complacency. Now, mga kapatid, many Christians, I'm not judging anyone, mga kapatid, have become complacent in their relationship with God. But thanks be to God, hindi natin pwedeng takasan ang grace ng ating Panginoon. You can go outside His will, but you can never go outside God's grace. Ang grace ng Panginoon ay huge, mga kapatid. Ang grace ng Panginoon is so undeserving na kahit tayo pa ang pinakamasamang tao, mga kapatid, hindi natin pwedeng takasan. Hindi natin pwedeng takasan ang grace ng ating Panginoon. Pero pwede kang tumakas at lumabas sa will ng Panginoon. At kung ikaw ay lalabas sa will ng Lord, tatandaan po natin ito. Kapag outside ka ng God's will, laging pabagsak yan. Kapag ikaw ay laging labas sa kalooban ng Panginoon, laging palugian, sa ating Panginoon, mga kapatid, may benefit. Kay Jesus, may joy. Kay Jesus, may peace. Pero outside His will, mga kapatid, pabagsak, papangit, pababa, palugi. Pero gusto pa rin natin lumayo sa Panginoon. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Kahit anong gawin natin na paglayo, ang Diyos laging andyan, mga kapatid. Sabi nga sa ating verse kanina, you can never get away from His presence. Hindi natin matatakasan ang Panginoon. Kahit saan tayo tumakbo, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo magtago, mga kapatid, andoon ang ating Panginoon. Pero bakit gusto pa rin natin lumayo sa Panginoon? Parang yung story ni Jonah, mga kapatid. Wala na sigurong ibang runaway prophet or runaway Bible character, mga kapatid, na pwede natin maging illustration ngayon, mga kapatid. With this talk about trying to get outside God's will. Si Jonah ay isang propeta, mga kapatid. Ikinukonsider na minor prophet, pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na konti lang ang kaya niyang gawin. But it's because, mga kapatid, ang kanyang story sa scripture ay maiksi lang, na meron lamang 4 chapters, 48 verses, mga kapatid. So, maiksi lang ang buhay niya. Pero, mga kapatid, marami tayong matututunan sa
sa buhay ng Jonah. And I just want to emphasize, mga kapatid, in Jonah chapter 1 says, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Ang instruction ng Panginoon, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah, mga kapatid, ang Panginoon tinawag si Jonah para mag-preach ng gospel sa Nineveh. But instead of following God, mga kapatid, praise God. Parang same lang din ito sa ating buhay, mga kapatid. Sumusunod tayo kay Lord. Amen. Hindi tayo sumusuway. Siguro nasabi din natin ito, mga kapatid. Itong si Jonah, naturingang propeta, pero hindi sumunod sa Panginoon. Tuloy po natin, mga kapatid. But Jonah, instead of running to God, he ran away from the Lord and headed for Tarshish. So hindi siya sa Tarshish pumunta, mga kapatid, kundi hindi siya pumunta sa Nineveh, mga kapatid, kundi sa Tarshish. He went, sabi dito, mga kapatid, he went down to Joppa where he found a ship bound for the port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee. Para takasan, mga kapatid, to flee from the Lord. Praise God. As if kaya natin takasan ng Panginoon. Ang instruction sa kanya, mga kapatid, kailangan mong mag-preach sa Nineveh. So, ibig sabihin, may calling si Jonah. Amen? And I don't know, mga kapatid, if you believe this, may calling din tayo sa ating Panginoon. Sister Donna, gusto ko magkaroon ng calling. Nakagaya ng kay Jonah, mga kapatid, sasabihin mo, yung ganong kalinaw, sana. Pero may demonyong bumubulong-bulong. Sasabihin, bata ka pa, hindi mo pa alam yan. Parang sabid ka pa lang naglilingkod sa Panginoon. Excuse me po, mga kapatid. Ang dami nating pastor ng mga bata pa sa atin. Pero willing silang magpagamit sa calling ng Panginoon. Naging hadlang po ba yun, mga kapatid? Yung pagiging bata nila sa Panginoon? Yung edad nila? Hindi, mga kapatid. Sa totoo lang, mga kapatid, ang pagsasalita ng Diyos ay hindi question. Laging nagsasalita ang Panginoon. Laging nangungusap ang Panginoon. Ang tanong, lagi ba tayong nakikinig? There's a big difference right there, mga kapatid. Kahit magsalita ang Panginoon, kung hindi ka nakikinig, you can never hear God's calling, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Jonah tinawag ng ating Panginoon, and Jonah was given the honor of preaching the word of God sa Nineveh. Yun nga lang, mga kapatid, ipipreach ni Jonah ay hindi yung si Jesus. Mahal kayong lahat. Ang sinasabi ng Panginoon kay Jonah, sabihin mo sa mga taga-Nineveh na mag-repent na sila kasi after 40 days, lulupigin ko ang buong Nineveh. Pupunta ka sa isang lugar, mga kapatid, na hindi ka kilala. Ipipreach mo ang na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, mamamatay kayong lahat. In other words, sasabihin mo sa kanila, turn to God or be burned. May maniniwala ba sa atin, mga kapatid? Same sa ating kapanahunan, mga kapatid, mag-post tayo sa social media. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. O kung ano pa man yung mga ibahagi natin, mga kapatid, marami ang magbabash sa atin. Dito, mga kapatid, si Jonah, ang ginamit ng Panginoon, wake-up call, para maging alarm clock o magbigay ng babala. So Jonah preached the word to them and allowed them to repent. But, instead of going to Nineveh, mga kapatid, Jonah ran away. Sister Donna, alam ko na yung story ni Jonah. Grade 2 pa lang ako, alam ko na yan. Praise God. Pero minsan natanong po ba natin, bakit siya tumakbo? Kasi minsan ang tao madaling mag-judge. Tama ba? Jonah, propeta ka pa naman. Bakit tinatakbuhan mo ang tawag ng Panginoon? But at some point of our life, may Jonah sa ating puso na hindi natin alam, mga kapatid. Hindi tayo aware.
Ang iba dito mga kapatid, alam na natin, ang Nineveh ay isang kapital ng Assyria. At alam niyo po ba mga kapatid na ang Nineveh ay present ng Iraq, na kung saan nandoon ang mga ISIS ngayon? Yung town ng mga ISIS, mga kapatid, is Nineveh of our time. And Nineveh is a great in wealth, great in power, great in dominion, mga kapatid. Napakagandang city. Yun nga lang, mga kapatid, ang Nineveh ay barbaric country. Alam niyo na po ba yan, mga kapatid? Na kapag sinabing barbaric, mga kapatid, mga halang ang kaluluwa. Lahat ng kanilang makaaway, mga kapatid, sinusunog nila ng buhay. Yung ulo mo, mga kapatid, pupugutin. Yung bungo mo, ibabandera, mga kapatid, gagawin nilang pyramid. Ganon sila ka-barbaric. Tapos sasabihin ng Panginoon sa'yo, Jonah, o kaya Sister Julie, pumunta ka sa Nineveh. Pagsabihan mo itong mga ito. Praise God. Ngayon, naiintindihan ba natin kung bakit may hesitation si Jonah, mga kapatid, na pumunta doon? Una, mga kapatid, Lord, it's too dangerous. Diba? Baka sabihin din natin, Lord, ang init. Ang init naman, bakit di ba bukas na lang? Lord, it's too risky. Lord, it's kind of difficult. Praise God. Kasi, mga kapatid, ang Nineveh ay mortal nating kaaway. Na pag pumunta tayo doon, isipin natin baka hindi na tayo lalabas ng buhay. But again, Jonah was asked by God to preach to their enemy. Minsan gusto ng Panginoon na mag-preach tayo sa ating mga kaaway. Go to Judea, to Samaria. Sabi niya mga kapatid, preach the word all over the world. Sasabihin mo, wala akong problema mag-preach sa mga kapitbahay ko, sa mga kaibigan ko, sa aking pamilya. Pero sa mga kaaway ko, pwede nila akong patayin. Amen? Bakit ako mag-preach sa kanila? Pero gusto ng Panginoon na mag-preach tayo sa ating mga kaaway, mga kapatid. Invite your enemy to church. Ang sabi ng Panginoon kay Jonah, mag-preach ka sa Nineveh at encourage mo silang magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. And yet, now I understand it's difficult, di ba mga kapatid? But it's not an excuse to disobey the Lord. Kahit mahirap ang pinapagawa ng Panginoon, hindi yan excuse para hindi natin sundin ang mga pinapagawa ng ating Panginoon. Amen? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? At some point, sabi ko nga mga kapatid, lahat tayo may Jonah sa ating mga puso. Na kapag may pinapagawa ang ating Panginoon sa ating buhay, gusto nating takbuhan. Kapag may calling ang Panginoon, gusto nating takasan. Pero ayaw kong mag-offend, mga kapatid. All of us, mga kapatid, are smart enough to realize you cannot run away from God. Pwede ba ituro natin, mga kapatid, yung ating sarili? You cannot run away from God. You can run away from God, mga kapatid, but you can outrun God. Run all you want, but God is faster. His grace will chase you down. His grace is going to catch up on you, mga kapatid. And we have a choice sa anumang mga pinapagawa sa atin. Mahirap man, may problema man, may karamdaman man, may kakulangan man, may struggle man, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin. Whatever He is assigning to us to do, whatever He is assigning us to do, we shall do it all with all our hearts, mga kapatid. Hindi dahil inutusan lang tayo ng ating mga leader, mga kapatid, na pipilitan ka na lang na gawin kasi baka mag-penalty ka. Amen? Pag hindi ka umatin sa mga gawain, baka hindi ka nagamitin, di ba mga kapatid? Praise God, hallelujah. Ang Diyos ang piniplis natin dito, mga kapatid, hindi ang ating mga kapatid. O kung sino pa man dito, mga kapatid. Mas okay na nga lang minsan, mga kapatid, na ang tingin sa atin ng tao ay hindi maganda, pero ang tingin ng Diyos sa atin ay maganda. Amen?
maayos at totoo at nakikita ng Diyos, mga kapatid, sa ating puso na hindi tayo pakitang tao lang dahil wala tayong maitatago sa Kanya. Sabi nga nila, we cannot please everyone. Maski sino sa atin, mga kapatid, meron at meron tayong hindi mapiplease. Kaya minsan mahirap, mga kapatid, kung sa tao tayo titingin o maglilingkod. Gawin natin ang maglingkod sa ating Panginoon nang walang pagkukunwari, mga kapatid. Kasi sa huli, mga kapatid, ikaw at ang ating Panginoon lang din. Doon tayo magbibigay sulit sa Kanya. Amen. Alam niyo po ba that there's a cost of following Jesus and there's a cost also, mga kapatid, of not following Him. And the question is, mga kapatid, which cost are you willing to pay? Sa case ni Jonah, mga kapatid, he is willing to pay the price of disobedience, mga kapatid. Because Jonah knows, mga kapatid, na gusto siyang papuntahin ni Lord sa Nineveh. But instead of going to Nineveh, mga kapatid, tumakas siya, pumunta siya sa Tarshish, which is a complete disobedience to God, mga kapatid. Pero willing, mga kapatid, na magbayad siya. He risked, mga kapatid. Mas okay na sa akin sumuway kay Lord kaysa pumunta sa barbaric country na yan. So basahin natin, mga kapatid. Jonah ran away. He went down to Joppa where he found the ship, and after paying the fare, tingnan niyo po, mga kapatid, siya po ay namasahe. He went aboard, went to Tarshish, and flee from the Lord. How would I know that Jonah is willing to pay the price of disobedience, mga kapatid? Una dito, mga kapatid, ang Tarshish ay 5 beses na mas malayo kaysa sa kanyang pinalalagyan. Praise God. Mas malayo, mga kapatid, kaysa sa Nineveh na inuutusan sa kanya ng Panginoon na puntahan. Willing siyang magpagod sa mas malayo para lang makalayo sa ating Panginoon. Number 2, mga kapatid, ang pagsuway niya ay may transportasyon din. Kasi ang sabi sa scripture, pagdating niya sa Joppa, may bagkang nag-aantay sa kanya, hindi papuntang Nineveh, kundi papuntang Tarshish, kung saan gusto niyang pumunta sa malayo sa Panginoon. Kung napansin niyo, mga kapatid, pag gusto nating takbuhan ng Diyos, may laging bangka na nag-aantay din sa atin. Para isakay tayo ng dyablo, palayo sa will ng ating Panginoon. Kapag ka gusto mong sumakay sa Diyos, laging may isang upuan, no? Sabi ng konduktor, isa na lang, lalarga na tayo. Feeling mo naman, mga kapatid, yun na yung sign. Naka-reserve to sa akin. Itong upuan, ito na ata yung sign. Pero, mga kapatid, kapag tinatakbuhan natin ng Diyos, si Satan, mga kapatid, loves to provide a transportation for you. Hindi lang will ni Lord ang may transportasyon, mga kapatid. Kahit din sa pagsuway, nag-provide din si Satanas ng transportasyon para makalayo tayo sa ating Panginoon. There is always a boat going to the other direction, but it will never bring you to your destination, mga kapatid. Never, mga kapatid. Baka sabihin niyo, Sister Donna, paano mo nalaman? So may bangkang papuntang Tarshish at alam natin ang kwento, nakarating po ba si Jonah sa kanyang pupuntahan? No, di ba, mga kapatid? Kahit sa gitna pa lang, pinigilan na siya ng Panginoon. May bangka pero hindi siya makakarating sa kanyang pupuntahan. Namasahe siya, mga kapatid, pero hindi siya nakarating sa kanyang patutunguhan. There is a boat ready to take him away from there. Uy, sabi ko nga, mga kapatid, sign na ito. There is a ready boat, mga kapatid, but the ready way is not always the right way. There may be a lot of option, mga kapatid, but there's only one way, mga kapatid. Marami mang option, mga kapatid, pero meron lang isang daan para makamit natin ang mga pangako ng Diyos. Meron lang isang daan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Meron lang isang daan papunta sa blessing. Meron lang isang transportasyon, mga kapatid. Hallelujah. Minsan nakakaakit, sumakay. May opportunity, mga kapatid. Akala mo blessing. Pero ingat ka, mga kapatid.
and His plan are always greater than our plans. Even our disobedience has a transportation too, mga kapatid. Number 3, disobedience will cost you more. Ngayon mga kapatid, mas madali bang sumunod kay Lord kaysa sumuway? Mas madali bang kalabanin si Satanas kaysa sa Diyos? Kapag kinalaban mo si Satanas, mga kapatid, pwede kang tumawag sa Diyos. Pero, kapag ang Diyos ang kinalaban natin, mga kapatid, sinong tatawagan natin? Sabi sa Scripture, hindi na kailangan ng logical explanation. Kung nakita siya ng bangka, nagbayad siya ng pamasahe, 5 times, mga kapatid, na mas malayo ang Tarshish. Kaya sigurado, mga kapatid, 5 times din ang mahal ng pamasahe. But, mga kapatid, He's willing to pay. He's willing to pay the price ng mas mataas, matakbuhan lang niya ang Panginoon. Parang yung prodigal son, mga kapatid, pagkatapos makuha ng kanyang lahat ng kanyang mana, mga kapatid. Ang sabi dito, he went to a distant country. Hallelujah. As if hindi tayo kayang habulin ng Panginoon. But guess what, mga kapatid? Disobedience will cost you more. It will cost you more, mga kapatid. Hallelujah. There is cost of following Jesus, but there is a higher cost of not following Him. Pagka sumaway sa Panginoon, mga kapatid, may confusion yan. Hallelujah. Kapag sumaway ka sa Panginoon, may conflict, may pain, may regret, may loss, may disaster, mga kapatid. Mas madaling magpatawad kaysa magpatawad. Tama ba ako? Wait lang. Mas madaling magpatawad pala, mga kapatid, kaysa magtanim ng sama ng loob. Sorry po. Pero, hindi naman siya humingi ng sorry eh. Siya pa yung nagmamalaki eh. Bakit ko pa tatawarin yan? Praise God. Minsan, ito mga kapatid, nakakatawa. Tayong mga Kristiyano, pagdating sa pagsuway, napaka-creative natin. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Alam mo na ang masamang magsinungaling, nagsisinungaling ka pa rin. Hallelujah. Napaka-creative natin maging magbait-baitan, mga kapatid. Pero sa Diyos, wala tayong may tatago. Hallelujah. Palakpakan natin yung Panginoon. Alam ng Diyos ang bilang ng ating mga buhok, mga kapatid. Praise God. Pero bakit doon pa rin tayo sa pagsuway? Bakit mo tinatanggalan ng peace ang iyong sarili kung kaya mo namang magkaroon ng peace when you follow the Lord? Mas gusto pa natin pumunta sa outing. Tapos masyado na tayong creative sa pag-excuse. Because we wanted to go outside His will, mga kapatid. We know that it's more costly na sumuway tayo sa Panginoon. We know na mas magandang nananalangin na lang tayo, mga kapatid. In every decision, mga kapatid, mas magandang nananalangin tayo. Tapos kinuha mo yung trabaho na hindi ka nananalangin. Tapos nagko-complain ka. Praise God. Without prayer, that is a distraction in the making, mga kapatid. It's a distraction waiting to happen. Dapat nga, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, tayo yung believe na believe sa power ng pananalangin. Amen? Pero minsan, mga kapatid, feeling natin ang ating panalangin parang experimental na lang, mga kapatid. Experimental drug lang na kapag ininom ko ito, gagaling ba ako? Di ba, mga kapatid? Kapag nag-pray ba ako, masusolusyonan ba ang aking problema? Ang prayer, mga kapatid, hindi experimental drug. Na-prove na natin ito, mga kapatid, hindi lang isang beses. Kung ilang taon ka na ngayon, mga kapatid, ganoon na karami, mga kapatid, hallelujah, ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga ipinanalangin. Andoon lagi ang katugunan ng ating Panginoon. Pero nasaan na?
Nasaan na yung first love natin sa ating Panginoon? Nasaan na yung apoy ng ating paglilingkod, mga kapatid? Diyos pa ba ang pinaglilingkuran natin? O comfort na lang natin, mga kapatid? We have to be reminded. Alam kong this is an uncomfortable message for most of us, mga kapatid. But God wants you to be passionate again. In obeying what God has called you to do. Be passionate again, mga kapatid, in serving the Lord. O ginagawa na lang natin ito out of duty, mga kapatid. Ginagawa na lang ba natin ito out of obligation dahil may penalty? Praise God. Gawin natin ito, mga kapatid, na mula sa ating puso. Yung may katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Gaya ni Jonah, mga kapatid, he made a lot of stupid decisions, mga kapatid. But instead of running away from God, why don't we run to God? Why don't we run with God? Kasi yun ang mas maganda, mga kapatid. In Revelation chapter 2, verse 2, I know your works, your labors, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Matindi, mga kapatid. You have persevered, and you have patience, you have labored for my name's sake, and have not become weary. God knows our pain, mga kapatid. God knows what you are going through. Pero sabi ng verse 4, but I have this against you. Workaholic ka sa ministry, but you have left your first love. Active ka sa ministry, mga kapatid, but you have left your first love. Leader ka ng church, but you have left your first love. Praise God. Masisense naman natin yan, mga kapatid. Parang sa ating mga anak, di ba, mga kapatid? Yes, sumusunod sila sa atin, pero nagdadabog sila. Ayaw ng Panginoon nang sumusunod tayo, pero wala sa ating loob. Hindi nagtatagal yung ganyang paglilingkod, mga kapatid. When we serve God, serve Him with passion. Kahit nakakainis ang mga kasama natin, bida-bida yan, mga kapatid, serve Him with passion. Mamahalin na nga natin ang Panginoon, mga kapatid, pusungan na natin. Maglilingkod na nga lang tayo sa ating Panginoon, pusungan na natin. Wala nang kailangan magsasabi sa'yo na, kasi ikaw mismo, mga kapatid, masisense mo yan kung andyan pa ang passion mo, mga kapatid. Active ka, workaholic ka, but deep inside your heart, you lost your first love. Mga nanay, call time natin 9:30. Pero alas 5 pa lang, di ba? Yung mga nandun yung passion nila, alas 5 pa lang, nandito na. Meron pa tao na pa dito. Praise God! Alam ko may kinakausap ang ating Panginoon sa umaga nito, mga kapatid. Pag nawala na ang passion natin, mga kapatid, hindi natin alam paano natin maibabalik. Magtataka ka, bakit ako na-drain? And magandang tanong, mga kapatid, what drained you? Anong ang umubos sa'yo? Alam naman natin, mga kapatid, kung ano yung umuubos sa atin. Alam naman natin kung ano yung gagawin natin para makapanumbalik sa Panginoon. During service, mga kapatid. Diba? Tingin tayo ng tingin sa ating oras. Oh, Sister Donna, matagal mo naman magturo. Nagugutom na ako. May lakad pa ako. Ang paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi rin kompetisyon yan, mga kapatid. Ang gandang maglingkod sa ating Panginoon ng walang kompetisyon. Ang gandang maglingkod ng walang papanggap, mga kapatid. Ang gandang maglingkod na nagtutulungan ang mga nanay. Praise God, hindi yung porque leader ka, hindi mo pwede gawin yan akong leader. No, mga kapatid, na
attitude, mga kapatid. At wag din tayo maging manipulative. Praise God. Minsan nakakalimutan natin yung discipleship. Walang unity, mga kapatid. Walang support. Hindi tayo open sa isa't isa. Nagmumurmur tayo. Mga nanay, ilang taon na po ba tayo sa ating paglilingkod? Pero bakit imbes na dumadami ang ating attendance, mga kapatid? Minsan, isa, dalawa, tatlo. Ayaw mo dumalo sa gawain ng mga nanay, hindi ko feel eh. Oh, sa susunod na lang na Sabado kasi masaya ako. Feeling na lang ba yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid? Kaya nga sabi nila, hindi lahat ng nagsiserve passionate. Hindi lahat ng nagtuturo passionate. At hindi lahat ng tumutugtog passionate. Hindi lahat ng leader passionate. Yung iba figurine. Bawal mong hawakan yan, baka matumba mabasa. What makes us serving the Lord unique, mga kapatid? Ang tunay na passion, mga kapatid, nag-i-stir up, mga kapatid, not because of what you do, but because who you do it for. Para kanino mo ginagawa? Sa aking pagtayo, mga kapatid, andun ang passion, mga kapatid. I'm doing this not for your approval, mga kapatid, but I'm doing this for God's glory. It's not how happy you are sa aking ibinabahagi ngayon, pero it is how happy God, mga kapatid. Kung paano masaya ang Panginoon sa aking ginagawa na kanyang kalooban. It's not about what I do. It's all about who I do for. Para kanino mo ginagawa. Sino ang dahilan, mga kapatid, bakit patuloy mo siyang ginagawa? It's not what you do, mga kapatid, that makes the difference. It's who you do it for. Hindi para ma-impress ang tao, hindi para i-impress ang ating pastor, ang ating mga leader, ang ating mga kapatid. In serving the Lord is unique. Because I'm doing it for my Creator. Don't do it for the church. Don't do it for your friends. Do it all for the glory of God. Whatever you do, mga kapatid, do it all for the glory of God. Ay, hindi ko pwedeng ituro ito kasi baka maraming magalit sa akin, hindi na ako gagamitin. Hindi natin pwedeng puro na lang minatamis ang salita ng Panginoon. Praise God. Gawin mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. In 1 Corinthians 15:58, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless for the Lord. Not because of what I do, but because who I do it for. And since I do it all for the glory of God, mga kapatid, na kapag ang mga ginagawa mo ay para sa Diyos, para sa Kanyang kapurihan, at hindi para i-impress ang sino pa man dito, mga kapatid. Kailanman hindi sayang, mga kapatid, kapag sa Diyos tayo gumawa. Because at the end of the day, kung ano ang assignment sa iyo ng Panginoon, maski sumuway ka, mga kapatid, yun pa rin ang assignment mo. Hindi gagawin ng iba yan, mga kapatid. Naalala niyo po si Jonah, di ba, mga kapatid? Kahit umiwas siya sa ating Panginoon, kinain siya ng malaking isda, saan siya binagsak ng Panginoon? Di po ba sa Ninive pa rin? Amen. Mga nanay, kung susunod tayo sa Panginoon, may 200 yan, mga kapatid. Una, susunod ka agad. Pangalawa, dadaan ka muna sa tiyan ng isda. But either way, mga kapatid, God will make sure that you will fulfill what God has assigned you to do. Praise God. Hallelujah. Maaari ba natin palampakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Hinihiling ko, mga kapatid, na pwede bang kahit di na kayo tumayo, mga kapatid, ipikit na lang po natin ang ating mga mata, mga kapatid.
Praise God. I'm not judging anyone, mga kapatid. I'm not condemning anyone. But I want to encourage you, mga nanay. Choose to follow Jesus. Ngayon, mga kapatid, consider your distance. Malayo ka ba kay Lord? Malayo ka na nga ba sa Kanya? Buti pa ng pandemic, mga kapatid, mindful tayo sa 1 meter distance or kay sa Lord kaya, mga kapatid. Always remind yourself. Always mind your distance. Tanungin natin ang ating Panginoon, Lord, am I getting away from you? Huwag mo akong hayaan, Lord, na mapalayo sa'yo. Hayaan mo, Lord, na mas lalo pa ako lumapit sa'yo. Huwag mo akong hayaan na manlamig. Praise God. That I do it just because it's my responsibility. Hindi yung gagawin ko na lang ito dahil responsibilidad ko. Praise God. Dahil inasign ako ng teacher, inasign ako ng head ministry. At dahil magbabayad ako, hindi ko na, gagawin ko na lang para hindi ako mag-penalty. Mga nanay, do it enthusiastically. For I know na kapag sa'yo ko ito ginawa, hindi nasasayang ang lahat ng pagsunod ko. Hindi nasasayang ang oras ko. Pwede pa, mga kapatid. Kapag nanalangin tayo, kahit walang nagmo-monitor sa atin, walang CCTV kapag tayo ay naglilinis. Pwede bang kumilos tayo, mga kapatid, ng may katotohanan? Piliin natin gumawa ng walang pagpapanggap, mga kapatid. Piliin natin gawin kung ano ang tama sa harap ng Panginoon at hindi sa harap ng ating mga kapatid. Because at the end of the day, sa Diyos tayo magbibigay sulit, mga kapatid. Huwag naman sana sabihin mo, marinig natin ito mula sa Diyos. Tinimbang ka, ngunit ika'y nasumpong ang kulang. Lord, sali na naman ako. Lord, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pangalan mo. Lord, ang dami ko na ginawa para sa'yo. Pero mahirap, mga kapatid, kapag sinabi ng Panginoon, depart from me, you that work iniquity. Mapagkukwari. Walang may tatago sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay nasa saang mandako. Kapag inasay tayo, mga kapatid, huwag tayong laging tumatanggi. Kasi darating ang araw, i-asay ka ulit. At sana, ang isagot na natin, okay, Lord, I will do this for the glory of your name. Mga nanay, consider the distance. Ano man ang layo o lapit mo sa Panginoon, we both deserve grace. I think we sometimes forget, mga kapatid, that God is all-powerful, all-knowing, and all-capable. He isn't just a God of sometimes, but a God of always. Pwede tayo lumapit sa ating Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, God wants our intimacy with Him. Malapit na dumating ang Panginoon. Dapat, mga kapatid, mas palapit tayo ng palapit sa Panginoon. Hindi palayo ng palayo. Be passionate in what you do. Lord, maski binabagyo, I know and I believe, nasa tabi kita. I mind my distance, mga kapatid. I need you, Jesus, in my life. Praise God. Hallelujah. Huwag natin antayin. Hallelujah, na may karamdaman na tayo bago pa tayo magpakatapat sa ating paglilingkod. Kung kaya naman na natin gawin ngayon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Malayan yung kausapin